Guys, once again, what's up everyone? So ito na naman tayo. Tayo ay makikisawsaw sa muli. So dahil kanina tayo ay naggala sa YouTube at ito nga ako ay may napanood na isang video, no? So hindi ko akalain na sa panonood ko ng video na yun, may mababasa ako tungkol kay Diwata, kay Joy natin. So, syempre, nung nabasa ko yun, naku, talaga naman uminit ang aking dugo. At alam ko naman na yung sinasabi niya ay walang katotohanan. At hindi tayo papayag na basta na lang sasabihin nila yun sa ating diwata. Mahal natin ang ating Joy, kaya poprotektahan natin. Kaya ikaw girl, mag-ingat ka sa sinasabi mo. Kasi malinaw ang aming mga mata at hindi kami papayag na yun ang sasabihin mo kasi walang katotohanan yun. So, bago yan guys, panoorin nyo muna ito or basahin nyo ito. So, ito yung sasawsawan natin na komento ng isang bashers. So, yun na nga guys. Nabasa nyo, di ba? So, payag ba kayo na ganun yung sasabihin kay Joy? Siyempre, hindi. Okay guys, bago natin yan ituloy, ito muna tayo saglit. Hello guys, what's up once again? So, kumusta ang lahat? At ito nga guys, so, syempre tayo ay mahilig makichismis, di ba? So, at saka syempre, chismosa. Yun, habang kanina ako ay nanonood ng video ni Mel. So, si Mel is ex ni Papa Dan. But anyway, past na yun, di ba? So, ibig sabihin, tapos na. Kaso nga, tsaka gustong gusto ko yung mga ano niya, mga uploading niya, lalo pag sa cooking, no? Nagluluto siya, nagpiprepare. Tsaka maganda si Mel, di ba? Ganda ng ano niya, face niya. Tsaka magaganda silang lahat. Tsaka si Ma'am, tawag nito, si Mami Jack. Mami Jackie. Mami ni Rabbi. So, lahat sila magaganda, no? Ang gaganda ng mga face nila, no? So, yun na nga. Grabe, may napansin ako doon na nag-comment. Syempre, alam nyo naman, love natin si Joy, no? So, ibig sabihin, wala nang koneksyon si Joy doon sa past ni Papa Dan. So, wala na yun. Tsaka, bago naman naging mag-love team yung dalawa, alam naman natin na as in talagang tapos na si Papa Dan doon sa ex. As in, wala na, 'di ba? So bago sila nag-love team, tsaka matagal na yung medyo matagal na yung yung lumipas bago sila nag-love team. So syempre pag love natin yung yung alam niyo naman na mahal natin si Joy, 'di ba? So kahit pa paano pinoprotektahan din natin siya. At ayaw natin makabasa ng hindi maganda kasi okay nga lang naman kung may masabi sila na totoo, 'di ba? Totoo yung sinasabi. Pero kung taliwas naman doon sa sinasabi, syempre magre-react tayo, 'di ba? So karapatan natin mag-react at ipagtanggol yung tao na mahal natin at nagmamalasakit tayo, no? So ganun pala yun, Minsan sabi ko nga, bakit kaya ang bashers parang bulag? Hindi ba, ano ba, yung mata ba nila is duling? Yung mata ba nila is malabo? Yung mata ba nila is may katarata? Yung something na di mo maintindihan kung bakit yung nakikita nila ang layo sa nakikita natin. Ang nakikita natin yung totoo. Yung nakikita nila kasinungalingan. Kaya pala bashers, no? So kanina ko lang kanina ko na parang na-offend talaga ako or nasaktan ako para kay Joy, no? Kasi kilala naman natin si Joy sa napapanood natin, no? Na hindi naman siya ganun kung ano yung sinasabi nitong nitong bashers na to. Na ito yung sinabi niya, 'di ba? Basahin niyo guys yung sinabi niya. Ayan. So 'di ba nakakainis basahin. Nasamantalang wala naman tayong nakikita kay Joy na ganung klase siyang babae. 'Di ba? So kung ano man ang nakikita nila ngayon kay Joy, parte 'yan
ng love team, no? Parte yan ng ginagampanan nila ngayon ni Dan. So, although gusto natin na magkaroon nga talaga ng future, yung love team nila ngayon at hindi lang ngayon, pero ibig kong sabihin, sa ngayon, kung ano man ang nakikita natin, is parte yan ng ginagawa nila. Hindi ibig sabihin na ganun si Joy. Sabi ko nga, ang better naman, ako naman ateng, ang better mo naman doon sa sinabi mo. So baka hindi niya naranasan yung ligawan, baka hindi niya naranasan sa buhay niya yung ganung klaseng ganung klaseng lifestyle na yung nililigawan ka ng lalaki, ganun. Parang ang bitter, mapait. Parang ang pait-pait naman ng panlasa naman ni Ateng. Tsaka sabi ko sa sarili ko, ano ka ba, duling? Malabo ba yung mata mo? Kasi parang ang kabaligtaran naman sa nakikita namin. Parang ang labo-labo naman ang nakikita mo. Hindi naman ganun si Joy na sinasabi mo. Kasi ang sinabi niya doon is ano ang tawag doon na parang easy to get. Paano mo nasabi na easy to get? Hindi pa nga sila, paano naging easy to get? 'Di ba? Paano mo nasabing easy to get? Saang banda, saang parte naging easy to get si Joy? Wala akong makita. Napakasimple nga ni Joy napakahinhin nga ni Joy talagang tama lang ang mga galawan niya, no? Ako, never ko talagang na-feel si Joy na may ganun na easy to get. 'Di ba? Wala akong nakikitang masama sa mga galawan nila ni Dan. Galawan, 'di ba? As in, wala talaga akong nakikita. Para sa akin nga is napakaano nga ni Joy yung parang si Joy ang tipo ng babae na parang ang style niya is yung sinauna, yung mga ganun ba na hindi yung mga mapipilintik na nagalawan, 'di ba? Kasi ibig sabihin wala. 'Di ba, wala talaga ako nakikitang mali. Kaya sabi ko, pag bashers talaga, bashers, no? Yun talagang gagawa sila ng kwento na baligtad naman doon sa katotohanan. Parang doon ko naramdaman yung bashers na sabi ko, ito talaga yung legit na bashers, no? Samantala, ang laki-laki ng mga mata namin, pag nanonood kami ng mga video, parang wala naman akong makita doon na masabi namin na, easy to get si Joy. Ha? Saan banda? Paano nasabi na easy to get si Joy? Grabe talaga, no? Ay, nako talaga. May masabi lang. Nako, Teng, baka kailangan mo magsalamin. Baka yung paningin mo is yung tama nagiging mali. No? Parang di ko maintindihan kung duling, kasi pag duling ka, parang hindi naman nababaligtad yung tinitignan mo, nadudubli lang siguro kasi sabi nga, 'di ba, dalawa yung mata natin. Pag duling ka kasi nagiging 4. Pero sa iyo parang ang nakikita mo baligtad, no? Di ko alam kung anong klaseng mata meron ka na napaka ng mata mo. Di mo maintindihan kung paano ka tumingin. Kasi paano mo nasasabi na easy to get si Joy? No, di ko talaga yun feel or masasabi ang ganun. Ngayon, wag mong ikumpara si Joy sa past ni Papa Dan, okay? Kasi lahat tayong mga babae, may mga kanya-kanya tayong, sabihin na lang natin na katangian, okay? Beauty or mga galawan, mga personality, hindi tayo magkakaparehas. Kaya wag mong ikumpara o sabihin na natin, ako talaga, sige, ako nagagandahan ako kay Joy. Pero syempre hindi ko ikukumpara sa beauty ni Mil. Kasi iba naman yun. Kung pag-uusapan ang ganda, napakaganda ni Mil, di ba? So hindi yun ang hindi natin dapat ikumpara. Kasi may beauty si Mil, iba rin naman ang personalidad niya, di ba? O iba naman yung beauty niya. Iba naman yung nakikita natin kay Joy. Di ba? Totoo naman, maganda rin naman talaga si Joy. Talagang masasabi natin na talagang
perfect package din para sa akin si Joy. O si Mel, ganun din. So, magkaiba yung mga katauhan natin, mga personalidad natin. Kaya hindi naman dapat ikukumpara. Ikumpara mo ba si ano? Ikumpara mo ba si Mel kay Joy? Ibig kong sabihin, paano nagkaroon ng comparison? Kung i-analyze mo, paano na ikumpara? Parang naguluhan ako doon. Yung talagang, ewan ko kasi talagang naibahan talaga ako sa timpla ng ano, ng sinabi niya na easy to get. Ano ka ba, ating? Ano bang karanasan mo sa buhay? Ano bang mayroon ka ngayon sa buhay na dinadanas at ganun ka manalita? No, alam mo, ako talaga hindi ako gaanong umaano sa bashers. Hindi ko 'yan gaano sana pinapansin. Kaso parang iwan ko ba parang tinusok yung puso ko doon sa words na binitawan niya. Na samantalang sabi ko nga ako nga parang gusto ko i-push si Joy na mag-respond sa mga ano ni Dan, sa mga ginagawa ni Dan. Siyempre hindi naman masama. Ako nga nakukulangan nga ako sa response niya eh kasi nafi-feel ko talaga na napakaano niyang babae, yung ano ba, paano ba sabihin? Ang layo sa easy to get eh. Ewan ko guys ha, kayo ang magsabi. Sa, easy to get pa si Joy? Sa akin hindi. Wala, hindi ko masasabi sa sarili ko na easy to get si Joy kasi tingin ko sa kanya pino siyang babae. Yung alam niya kung paano pangalagaan yung sarili niya. Hindi siya maharot, hindi siya magaslaw, hindi siya malantod na sinasabi. Hindi ganoon si Joy. Napakaano niyang babae. Para sa akin tamang galawan bilang babae ang mga galawan ni Joy. Para sa akin ha. Kaya ako nga siya nagugustuhan eh. Kasi para sa akin parang wala akong maipipinta sa kanya. Wala akong maipipinta sa kanya magsimula sa panlabas niya na kaanyuan, sa ganda, sa mga galawan niya. Parang ako wala talaga akong maipipintas. Wala talaga akong masasabi na pwede ko siyang pintasan, pwede ako mag-isip ng something kay Joy. Wala. Kasi para sa akin, pananamit niya, itsura niya, galawan niya, lahat tama. Sa edad niya ngayon, lahat tama ang mga galawan niya. Kaya paano nasabi na easy to get at ikukumpara ba naman? Ha? Nako ating, baka may katarata ka, magpalinis ka nga ng mata mo. At baka kailangan mo yun at maging malinaw yung ano mo, yung mata mo. O baka naman malinaw yung mata mo, yung utak mo yung madumi. Mag-isip. 'Di ba? Baka yung utak mo yung ano, yung madumi. Baka yung mata mo malinaw naman, pero yung isip mo madumi. Kasi yung isip mo nag-create ng something na hindi naaayon sa nakikita mo. Or yung mata mo kakaiba sa mata namin. Kasi yung nakikita namin parang ang labo doon sa nakita mo. Kaya ako nagtataka, paano mo nasabi yung word na yun? Nakitang-kita naman natin sa camera, 'di ba? At kung may nakikita man tayo, parte nga 'yun ng ginagawa nila sa love team. Pero hindi ibig sabihin nakalandian 'yun. Para masabi mo na easy to get. Mas malantod pa nga ako kay Joy eh. Hindi ko nga pwedeng sabihin na mas malantod ako kay Joy eh, kasi si Joy walang kalanturan eh. Ako malantod ako, oh. Ako malantod ako. Tsaka ako yung babae na ano ako eh, clingy or touchy. Yung parang ganun ba? Yung mahilig ako humawak, ganun.
Si Joy, nakukulangan nga ako kay Joy, pero hindi ko sinasabi na hindi tama ang galaw ni Joy. Pero ibig ko sabihin, nakukulangan nga ako sa mga galawan niya na napakasimple niyang babae. Napakasimple niyang gumalaw. Para sa akin bilang babae is tama ang mga galawan niya. Naiilang nga siya kay Dan eh. Kaya saan banda doon ang easy to get? Nako po, minsan may kasabihan no, kung ano yung binibintang mo sa iba, gawain mo yun. So siguro ganun siya. Kaya nasasabi niya yun, 'di ba? So siguro yun ang mga galawan niya. Kaya nasasabi niya yun. Ewan ko ba at talagang naapektuhan ako. Parang naapektuhan ako kasi nga siyempre clear naman. Clear naman, di naman nagsisinungaling yung mga mata natin, 'di ba? O tayo ng mga kadanjoy, ano bang masasabi nyo? 'Di ba? Kaya gulat na gulat ako. Ha, sabi ko, nagulat talaga ako sa sinabi niya. Grabe talaga ang mga bashers nyo. Kaya pala talaga bashers na masasabi. Kasi gumagawa talaga ng kwento. Binabaligtad yung kwento. Binubulag yung sariling mata. Nako, Teng. Nako, kailangan mo siguro magpa-eyeglass para maging clear yung nakikita mo. Or sabi ko nga, clear naman yung nakikita mo pero yung utak mo ang madumi. 'Di ba? So alin ba doon ang tama? Yung mata mo na duling, may katarata, malabo, or yung utak mo ang madumi? Grabe no? Nakakagulat lang talaga no? Pag ang tao talaga umayaw sa'yo, nako, kahit siguro tama talagang ginagawa mo, gagawa't gagawa yan ng istorya. Masira ka lang. Wag ganun, kasi hindi yun tama, no? So, ibig kong sabihin, wag hindi ganun dapat ang term na gagamitin. Or sabihin na natin nga na hindi mo gusto si Joy. O, purihin mo na lang si Mel. Kasi totoo naman talaga na napakaganda rin ni Mel. Napakaganda ni Mel, ha? Cute. Ang ganda kasi ng ano niya talaga, ng face. Talagang parehas sila ni Jack. Na napakaganda. Tsaka ano na yun eh. Wala na yung connection ngayon kay Joy. Okay? Although past siya ni Dan, bago naman naging love team, si Medit nga nung naging love team si Medit, wala na sila, di ba? Kasi hindi naman magla-love team si Dan kung in relationship pa yun. Siyempre hindi pwede yun. So, di ba bago naman si Joy naging Medit muna. Di ba? Mas ano pa nga noon si Medit mas maano pa nga ang mga galawan, pero hindi ko sinasabi ha na may nakita ako na something kay Medit, no? Pero ibig kong sabihin, mas maano siya kay Joy. Kasi si Joy, mahiyain si Joy eh. Parang may limitasyon ang mga galawan niya. No? Siyempre mahiyain siya eh. Hindi siya basta-basta na nakikisabayan. Kinagulat ako. Bakit? Paano na ikumpara? Pinuri na lang sana si Mel. Kasi talagang si Mel naman talaga is napakaganda. Totoo talaga yun. Pero wag ipagkumpara. Kasi ang layo naman ikumpara kasi napakaganda ni Mel. Maganda si Joy. Pero may beauty si Mel. Pero ang point ko doon, hindi dapat ikumpara. Ano naman ang koneksyon? Na kailangan ikupagkumpara. Anong koneksyon, di ba? Grabe. Ano ka ba ating? Bakla ka ba? naiinis ako sa mga ganun. Ang galing-galing gumawa ng kwento. Sabi ko nga, paano nanonood to? Binabaligtad siguro nito ang television or yung phone niya pag habang nanonood. Kasi di ko talaga maintindihan kung saan banda niya nakita ang nasabi niya. Kung paano niya pinagmasdan ang galaw ni Joy para masabi niya yun. Diba? So doon ako nagtataka. Kaya sabi ko, grabe talaga ang bashers, no? Ito talaga ang masasabing bashers.
Kasi ibig sabihin nag-create siya ng sarili niyang kwento na hindi naman natin nakikita sa galawan ni Joy na ganun si Joy. Pero iwan ko ba kung bakit niya nasabi. Hindi ko maintindihan kung saan banda niya na nasabi yung ganun. No? Alam mo, ang feeling ko sa kanila, makapanakit lang sila ng damdamin. Alam mo yung ganung sinasadya. But deep inside, alam naman nila ang katotohanan kasi kitang-kita nila. Gusto lang talaga nila makapanakit. Gusto lang talaga nila may masabi. Kaya kahit wala namang katotohanan yung sasabihin nila yun. Kasi gusto ka lang talaga nila masaktan intentionally. 'Di ba? Kasi malilinaw naman yung mga mata natin eh. Nakikita naman talaga natin yung tama. Kasi ikaw na bashers ka, alam mo din ang totoo, alam mo din yung tama. Kaso nga lang sinasadya mo na gusto mo makapanakit. Kaya ganun ang sinasabi mo, 'di ba? Pero walang katotohanan yun. Alam ko na alam mo ang totoo. At kitang-kita ng mata mo. Kaso nga lang dahil nga ayaw mo si Joy, 'di ba? So hindi mo gusto si Joy, kaya gagawa ka ng ganung kwento. Makapanakit ka lang ng damdamin. Pero anyway, wala naman yan kay Joy eh. Sabihin mo man yan kay Joy, wala yan kay Joy kasi alam ni Joy yung priority niya sa buhay. May utak yun na pinaiiral. So, ako, nag-react lang ako kasi syempre nabasa ko yun, no? So, syempre, viewers tayo or isa tayong tagahanga ni Joy, hindi tayo papayag. Or wala naman tayong magagawa kung ganun nga ang opinion nila, masasabi nila, wala tayong magagawa doon, hindi natin sila makokontrol, no? So, ibig sabihin, hindi tayo pwede, kasi nga, syempre, ganito yung nakikita natin kay Joy, so, malay mo sa kanila nga talaga, ganun yung pagtingin nila, so, minsan, kakaiba, no? Pare-pares lang naman ang mga mata natin, magkakaiba lang talaga yung utak natin, kasi, ang utak kasi ang nagdidikta doon eh. Ang utak ang nagki-create ng something kung ano yung gusto mo sabihin. Pero ang mata natin, hindi yan pwede magsinungaling kasi pare-parehas ang nakikita natin. Iba-iba lang tayo magbigay ng kahulugan. Parehas ang nakikita kasi yun lang ang nakikita natin. Pero yung nakikita natin, pwede natin yan bigyan ng ibang kahulugan na taliwas doon sa nakikita natin. Okay? Pero yung mata natin, di yan pwede magsinungaling. Ang nakikita mo is nakikita mo. Pero yung utak mo, pwede yang gumawa ng kung ano-anong kwento na taliwas sa nakikita mo. 'Di ba? So, ganun yun. So, ang mata mo malinaw. Nakita mo kung anong totoo. Pero ang utak mo malikot, madumi, kaya gumawa ka ng kwento na lumabas sa bibig mo. Okay? Siyempre, hindi tayo papayag na basta na lang nila sasabihin yung ganun. Kasi, alam naman natin ako nga o kahit na, hindi ko sinasabi na hindi ako maka-EDSA, hindi ako maka-Jumcar. Siyempre, lahat yan, suportado ko, lahat yan, minamahal ko. Pero katulad yan ng sinabi ko, lahat tayo may mga minamanok talaga. Although lahat natin sila gusto, wala tayong itulak kabigin sa kanila kasi pare-pares talaga sila mga magaganda, no? Paano kung ako malikot din ang utak ko? Paano kung halimbawa doon sa Jumcar, sila nga may kissing na, 'di ba? So hindi yan ano sa atin, nakita natin yan. Pero sa akin walang bad meaning 'yun. Sa akin that it's normal. Kasi ano na sila, mga dalagat binata, legal age, pwede na nilang gawin 'yun. So pwede na sila magpahayag ng relasyon nila in public. Nasa kanila na 'yun. So wala na sa kanila magkokontrol, wala na sa kanila magdidikta kasi legal age na. So nasa kanila na lang yung kung paano nila ipapakita sa mga tao yung mga galaw nila, di ba? So wala na sa atin ang control doon. Kaya na nila i-handle yung buhay nila. Pero ako ni minsan,
hindi ko yun inisipan ng masama na para mag-isip ako, ang landi naman, ay ganito. Wala. Kasi para sa akin, normal yun. Sabi ko nga, baka mas malala pa nga dyan ang mga galawan ko eh. 'Di ba? So, wala. Yung wala lang sa akin. Oo, siyempre, ang inisip ko dun, normal yun kasi magkarelasyon siguro. Pero yun ang nafe-feel ko. Hindi naman nila magagawa yun ng fake or dahil lang sa love team. Ewan ko. Hindi naman sila artista para maging expert sa ganun, di ba? O baka nailabas lang talaga nila yung nasa puso nila, kaya naipakita nila yun sa tao. Pero wala sa akin yun. Sa akin lang normal. Mga dalaga't binata. So, wala naman masama, di ba? Kung i-express nila yung totoong nasa puso nila. O, ano ngayon? Never ako nagkaroon ng idea sa utak ko na para may masabi ako na mag-create ako ng story. Ay, ganito si ano, ganyan. Never. Kasi hindi nila ako bashers. Hindi ako bashers ng Jomcar. Hindi ako bashers ng EDSI. Lahat ko sila suportado. Okay? Kailangan nila yung suporta natin. But I love Joy. Hindi ko sinasabi na hindi ko mahal yung iba. Normal sa atin yung talagang may napupusuan tayo. Kasi nga, syempre, may mga nakikita tayo sa isang tao na nagugustuhan natin. Kaya nade-develop yung ano natin sa isang tao. Ganun lang yung kasimple. Pero kahit isa dyan, wala akong binabash. Kasi may kanya-kanya silang style, may kanya-kanya silang galawan, may kanya-kanya sila personalidad. Pero doon sa pagkakaiba nila, hindi ibig sabihin na may i-judge na ako sa kanila. No way. Wala. Kasi lahat ko nire-respeto bawat personalidad nila. Bawat isa sa kanila nire-respeto ko kung ano yung galawan nila. Kung sino sila. Kailangan natin i-respeto. Ngayon kung ayaw mo, hindi wag mo na lang panuorin. Wag mo suportahan, pero wag ka na magsasalita. Kasi hindi tama yun. Diba? Ewan ko ba sa mga ibang tao na ang hilig-hilig, ang hilig-hilig gumawa ng... Kasi ako, alam ko talaga yun eh. Alam ko na alam niya, malinaw sa mata niya kung ano yung nakikita niya. So, dahil nga ayaw niya, gusto niya makapanakit, kaya nagbibitaw siya ng ganung salita. Nataliwas naman talaga sa katotohanan. Hindi ganun si Joy. Hindi si Joy easy to get. Ang ano-ano nga niya ang ilag-ilag nga niya eh. At saka, sa mga galawan niya, wala akong nakikitang masama. Wala akong nakikitang masama. Napaka-normal lang ng ginagawa ni Joy. Napaka-normal. Kaya ewan ko ba doon sa nag-bash na yun, sa nag-isip ng ganun kay Joy, kung anong klaseng utak mayroon. Ang dumi ng utak niya. Diba? Ang dumi ng utak. Bakit di na lang sabihin na, sabi na pinuri na lang niya si Mel, hindi na sana siya nagdamay pa ng ibang pangalan. Kasi wala naman connection yun. At saka hindi naman matutuwa siguro si Mel pag nabasa yun. Diba? So, ganun lang guys. So, minsan dati sabi ko, hindi ko papatulan yung bashers. Pero iwan ko ba kanina kung bakit parang sumama yung pakiramdam ko kasi nga syempre alam ko na hindi naman totoo yung sinasabi niya eh. Kaya siguro ako nasaktan, kaya siguro ako naapektuhan, no? So kasi sabi ko yung mga nababasa ko ng mga nagbabash so parang hindi ako gaano apektado niyan kasi nga syempre bashers yan eh. Bashers kasi parang wala ka talagang ginagawang tama dun. Kahit tama siguro ang gawin mo, talagang trabaho nila yan, no? Pero nung nabasa ko talaga yun para kay Joy, parang nasaktan talaga ako kasi sabi ko, saan banda? Paano niya nasabi? O yun, paulit-ulit ko na paano niya nasabi? Hindi ko talaga magets kung ano yung klaseng mata mayroon siya na gano'n ang sasabihin niya. No? So, yun lang guys. So, pasensya na kasi alam nyo naman, syempre, lahat ng parte ng sinusuportahan natin yan, no?
Ako kasi si Mel, siyempre na ano ko din sila dati ni Dan. So, gustong-gusto ko din sila dati. Siyempre, yun ang karelasyon dati ni Dan eh, no? So, wala pa naman yan sina Joy, hindi pa naman nila love team, no? O di siyempre dati ang sinusuportahan ko, ang Mel tsaka Dan. Kasi akala ko talaga dati sila na yung magkakatuluyan, no? Sino pa ba mag-iisip dati na hindi sila magkakatuluyan? Pero ganun talaga ang buhay. Ganun talaga ang buhay. Pag hindi pa talaga kayo, hindi pa talaga kayo. So, ganun lang yun. So, kaya nga, naghiwalay sila, who knows, na si Dan nga talaga, tsaka si Joy ang itinakda, ang itinadhana. So, hindi natin alam. No? Pero yung ikumpara yung dalawa, wag na. Kasi, matagal na. No? Ibig sabihin, hindi naman dahilan si Joy ng hiwalayan ng Dan at saka Mel para magkaroon ng ganong klaseng issue, 'di ba? Hindi 'yun ang rason kung bakit sila naghiwalay. O kasi bago naman nag-Joy, may Medet. No, 'di ba layo na? Kaya nakakairita lang, nagagawa pa ng mga ganong kwento, ng ganong klaseng pananalita. Nako, bulag siguro. Di ko maintindihan kung bulag yun, kung may karata. Nako, kung may katarata ka, magpais-is ka na ng, pakiskis ka na ng mata mo para luminaw, para alam mo talaga kung ano yung sinasabi mo, no? Nakakairita lang guys. Nako po, syempre, yung baby diwata natin, love natin yan. Kaya talagang susuportahan natin yan at talagang poprotektahan natin yan, no? So, hindi tayo papayag na basta na lang may umapi-api at magsasabi ng ganito, ganyan, ganyan. Kasi, okay na nga lang talaga matatanggap natin yan kung mismo may katotohanan at nakikita natin na totoo yung sinasabi. Pero pag hindi totoo, hindi pwede yun. Haharangan at haharangan namin. Kasi dito lang tayo sa totoo. At huwag masanay mag-create ng kwento na taliwas naman sa katotohanan. Naku po. Sa bagay, kung gawain mo, wala tayong magagawa eh. 'Di ba? So, yun lang guys. So, medyo ano lang talaga ako, affected lang ako sa nabasa ko kanina. So, wala itong connection doon sa ano. Kasi nanonood lang ako sa mga video ni Mel kasi hinahangaan ko din siya sa ano, sa dawi ng pagluto niya, pananalita niya. Nakukyutan ako sa kanya kahit dati pa man eh. Kahit dati pa man. So, gustong gusto, dati sinusubaybayan ko din talaga sila ni Dan, yung story nila, no? Yung journey ng relasyon nila. So, hindi nga siguro talaga sila para sa isa't isa, kaya na-stop na, no? Nagkaroon na ng ending. So, ganun lang talaga ang buhay. Kailangan natin tanggapin at go lang. So, ganun lang. Yun na guys, thank you. So, salamat sa bawat isa. Salamat sa sumusuporta sa akin at nagtatangkilik ng aking mga reaction, sa aking mga pakikisaw-saw. So, thank you guys for watching.